misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pangwalo na ng ating nobena, ng ating paghahanda ng simbang gabi para maging mas nakaayon ang ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, sa ating pag-aalaala sa kanyang unang pagdating, ang pagsilang ni Jesus. Nahihirapan ka bang maging masaya? Nahihirapan ka bang ngumiti? Smile. S-M-I-L-E. Ibig sabihin, see miracles in life every day. Yan marahil ang dahilan bakit hindi ka makangiti, bakit hindi ka masaya ngayon. Dahil nakalimutan mong tignan ang milagro, mga pagpapalad na binibigay ng Diyos sa iyo. Masyado kang nakatingin sa iyong mga problema. Hindi mo maiwanan mga dahilan na nagbibigay ng lungkot sa iyo. Sa banal na misang ito, alay mo muna sa Diyos lahat ng bigat ng iyong puso. Manatili ka lang sa kanyang piling. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng tuwa, ng galak, at ng kapayapaan. Sa napakaraming beses na kung saan mas pinili natin magreklamo, magbugnot, maging malungkot, kaysa sa maging masaya at magpasalamat sa Kanya. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kami mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkataong tao sa sinapupunan na mahal na Berhen at nananahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian
at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Maputi ang poon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Arit batong panulukang, saligan sambayanan, alina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanya mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon. At nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalo ng araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyasanang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya na masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang mag-asawa. Sila po ay magsi-silver anniversary na. At nung malapit na po yung celebration nila, napansin nitong misis na yung mister niya palaging nagse-cellphone. Palagi siyang merong ka-text. At kapag meron tumatawag, iiwas po itong lalaki, lalayo.
sa kanyang misis para hindi po marinig ng misis niya kung sino yung kausap niya. Kaya siyempre, hindi nyo naman po maiwasan na magduda itong babae. At sabi niya sa kanyang sarili, may babae yata, may kabit yung aking mister. Sabi ng misis niya, huhulihin ko itong aking asawa. Mabibisto ko siya. Kaya nagtago daw sa ilalim ng kama itong misis. At nag-text po siya sa mister niya. Sabi, honey, lumabas muna ako ha. Nagpagupit ako, pumunta ako sa parlor. Baka mamayang gabi pa lang ako makakauwi sa bahay. Ikaw munang bahala dyan, ha? Nung natanggap daw po itong mister niya, yung text message, sakto, nandun po siya dun sa kanilang kwarto. At bigla-bigla narinig po ng misis na nandun sa ilalim ng kama, gumamit daw po ng cellphone itong lalaki. May tinawagan siya. Sabi, babe, wala na yung asawa ko. Bilisan mo. Punta ka na dito habang wala siya. Yun daw pong babae doon sa ilalim ng kama, yung misis, naiyak. At sabi niya, sabi ko na nga ba, tama yung hinala ko. Pagkatapos, nakatanggap daw ng text message itong misis. Galing sa mister niya. Ano ang sabi ng mister niya? Hoy, tigil-tigilan mo ng pagdadrama. Kita ko yung paa mo nakalabas sa kama, sabi niya. Lumabas ka na dyan. Kumain na tayo. Lumabas daw po doon sa ilalim ng kama yung babae. Napakadumi niya. Napakarungis niya. Puno po siya ng agiw at alikabok. At nagtanong po ang mister, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sineset up? At sabi po nitong misis, kasi napapansin ko, palagi ka nagse-cellphone. Pag meron tumatawag sa'yo, ayaw mong iparinig sa akin. At dito po, hindi mapigilan na mister, sabi niya, sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Nagplaplano ako para sa anniversary natin. Iso-surprise sana kita. Tinatawagan ko yung mga caterer, bumibili ako ng bagong singsing para sa'yo. Kaya lang masyado kang nagduda. Ayan, nasira tuloy ang sorpresa ko para sa'yo. Mga kapatid, minsan kahinaan natin yan hindi po ba? Panggulo tayo ng okasyon. Panira tayo ng tuwa. At tayo ang balakid ng masayang plano ng iba. Ang tawag natin dyan ay KJ. KJ means kill joy. At sino po ang mga number 1 na KJ? Yung mga nega. Ang ibig sabihin ng nega, negatibong tao. Marami yan. Yung mga inggitin, yung mga mapanghusga, mapanlait, mga insecure, mga mayayabang, mga magagalitin. Lalong-lalo na yung mga walang ibang iniisip ko hindi ang kanilang sarili. The selfish. At kapag may KJ, hindi lang nasisira ang okasyon, nababaliwala pa ang bendisyon. Amen? At yan po ang pinapaalala sa atin ng mabuting balita. Isang himala ang nangyari. Isang matandang babae, baog, si Elizabeth, aba, nanganak na. Isang tatay, isang ama, napipi, si Zacarias. Pero binigyan siya ng dahilan ng Diyos para muling magsalita. Isang pamilya ang pinagpala, isang komunidad ang binasbasan ng Diyos. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Narinig natin, imbis na magdiwang, nag-imbestiga sila. Imbis na maging masaya, nagtanong sila. Imbis na magpasalamat, nag-speculate sila. Sabi nila, ano kayang mangyayari sa batang ito? Bakit Juan ang pangalan niya? Hindi ba dapat Zacarias? Kung tutuusin, hindi naman sila masama. Pero ang problema, hindi sila masaya. Kasi may mga tao na ganun talaga. Kahit na may himala na sa harapan nila, maghahanap pa rin sila doon sa kulang. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, habang ang Diyos nagbibigay ng biyaya, ang tao naman nagbibigay ng duda. While God provides miracles, the people provided negativity. Habang ang Diyos gumagawa ng bago, ang tao naman
naghahanap ng mali. Yan ang KJ mentality. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag negatibo ang mata mo, kahit himala, hindi mo makikita. Kapag puno ng inggit ang puso mo, kahit blessings, walang kwenta sa'yo. Kapag puno ka ng pagdududa, kahit tuwa, hindi mo mararamdaman. Kapag insecure ka, lahat ng tingin mo ay threat sa iyo. Kapag seloso ka, kahit meron ng sorpresa, pagdududahan mo pa rin. Kaya minsan, hindi ka masaya, hindi dahil may problema sa labas. Kaya hindi ka masaya dahil may problema sa iyong loob. Suriin, ano ba ang nangyayari sa iyong loob, mga kapatid? Ang panahon po ng Pasko ay panahon ng saya at pasasalamat. Hindi po bagay ang mga KJ sa Pasko. Amen? Sabihan mo, yung katabi mo, ngayong Pasko, bawal ang KJ. Sabihin niyo po, bawal ang KJ ngayong Pasko. Amen? Ang sabi po nila, may dalawa daw po palaging ginagawa ang mga taong masasaya. There are two things that happy people do every day. First is they are always thankful, always grateful. But the second is they don't become a victim of life. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Para kayo'y maging masaya araw-araw, magpasalamat kayo palagi. Remember, no amount of anger can change your past. Kahit na paano ka magalit, sermonan mo, yung asawa mo, hindi mo na mababago yung kasalanan niya sa nakalipas. Di po ba? No amount of fear and anxiety can change the future. Kahit na paano ka mag-alala dyan sa iyong mga utang, hindi mo mababayaran yan sa pamagitan ng iyong takot. Di po ba? Kahit na paano ka mag-alala dahil may sakit ka, hindi ka gagaling sa pamagitan ng iyong pag-aalala. But with a little gratitude, it can help you to change your present to become a lot more happier and a lot better. Ang nakakapagbago sa ating buhay sa kasalukuyan ay ang ating pasasalamat. Ang buhay ay gumaganda, sumasaya kung magpapasalamat ka lang araw-araw. Amen? Always count your blessings. And don't forget to count yourself in that blessing. Because you might forget, you're also a blessing from God. Amen? Pero pangalawa, wag po kayong maging biktima ng buhay. You can choose to allow life to happen. Or you can choose to make this life happen. May mga tao, hinahayaan lang nilang mangyari ang buhay. Merong mga tao, gumigising, nagtatrabaho, umuuwi, matutulog, gano'n na naman, kinabukasan. Paulit-ulit lang. Para bang nanonood ka lang ng isang pelikula, paulit-ulit in rewind. At hindi minsan alam ng mga tao, pwede ka palang maging bida ng kwento mo. Pero may mga tao, at sana ikaw yon, na gumigising araw-araw na may pasya. Ang taong hindi biktima, tao yang hindi naghihintay ng swerte. Hindi rin siya naghihintay ng tamang timing. Ang taong hindi biktima ng buhay, ginagawa niya, pinipili niya, tinutuloy niya, san man pumunta ang kanyang buhay. Hindi ka biktima ng buhay at magtatagumpay ka kung susundan mo palagi ang kagustuhan ng Diyos. Tandaan po natin na pwede mong piliin na ang buhay mo ay parang maging dahon na dinadala ng hangin kahit saan. O pwede mo rin naman piliin na maging parang puno, matatag, nakaugat, nakatayo, kahit na ito ay hipan ng mga malalakas na hangin. Ang tanong, ano ka ba? Dahon o puno? You can also flow with the fear, or you can choose to walk in faith. You can also wait for a miracle, or you can choose to become the miracle that God wants to send.
Tandaan niyo po, ang mga biktima ng buhay ay hindi masaya. Sila usually ang mga KJ, kahit saan ka man pumunta. At kung merong isang pinakamalaking tukso sa paparating na Pasko, ito, ang maging killjoy. Di po ba? Yung bang may Noche Buena na kayo, pero nakukuha mo pang magreklamo. Yung meron ka ng 13th month at bonus, at sasabihin mo, kulang. Yung bang may regalo ka na, pero hindi mo pa gusto. Sinasabi mo, ayaw ko to. Yung may pamilya ka na nga, pero hindi ka pa masaya. Nagagalit ka. Dahil ang ingay-ingay nila, mga kapatid, baka nakalimutan niyo po, ang milagro ng Diyos ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo ngayong Pasko. Buhay ka, may pagkain ka, humihinga ka, may pananampalataya ka, at meron kang isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? Kahit na maliit ang mesa, kahit simple lang ang handa, kahit tight ang budget, kahit na merong konting tampuhan, meron pa ring dahilan para maging masaya. Amen? Don't be a killjoy. Be a joy giver. Be a gratitude spreader. Be a miracle celebrator. Because Christmas is a celebration, not a calculation. Hindi po bagay yung nangungwenta sa panahon ng Pasko. Amen? Bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Hindi dahil perpekto tayong mga tao, hindi dahil kumpleto ang ating pera, hindi dahil wala tayong problema. Nagdiriwang tayo ng Pasko kasi merong Diyos na nagkatawang tao. May dumating na liwanag, may dumating na pag-asa, may dumating na pag-ibig. Kung hindi ka marunong magsaya sa mga maliliit na bagay, sa mga maliliit na himala, paano ka pagpapalain ng Diyos sa mga mas malalaking bagay, sa mga mas malalaking himala? Learn to be thankful and to celebrate the little miracles, and God will give you a big miracle in your life. Amen? Mga kapatid, celebrate Jesus. Celebrate life. Celebrate the people you have now in your life. When people tell you, wala namang perpekto, ang sabihin mo, hindi ko naman hinahanap ang perpekto. Nagpapasalamat lang ako sa present, sa kasalukuyan ng buhay ko. Mga kapatid, sa kapanganakan ni San Juan, may mga tao na hindi marunong magsaya. Pero ang Diyos, tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng himala. Kaya ngayong Pasko, please, don't miss the miracle. Don't kill the joy. Don't question God's blessing. Basta't magdiwang ka, magsaya ka, magpasalamat ka, at piliin mo na maging malapit sa Diyos. Dahil pag sumusunod ka sa Kanya, mas marami pang pagpapala ang Kanyang ipagkakaloob, hindi lang ngayon, kung hindi sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan sa pamamatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawalat ng pari at reliyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong pamumuhay, alinsunod sa maigpit na kahigiyan ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa pairalin ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga anak, kamag-anak, sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoong Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, naway mabigyan ng katuparan sa iyong tulong. Punuin mo kami ng tuwa galing sa Banal na Espiritu. Ikaw ang laging tapat at nabubuhay, naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito nagdulot sa amin na maganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos ang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin na may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama
tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, kaming pinagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo kami ng kapayapaan, upang kami ay makapaghintay at makasalubong na may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po muli sa ating mga bisita na nakisali sa ating banal na misa ngayong araw. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po. Sa mga nagtatanong po sa schedule para po sa Kapaskuhan, December 24 po ang ating Christmas Eve Mass dito po sa parokya, alas 8 po ng gabi at 10 o'clock din po ng gabi. At kinabukasan po, meron po tayong Christmas Day Mass, alas 8 po ng umaga. Magre-resume po tayo noon ng ating misa sa December 27 para po sa ating Healing Mass, 6:30 po ng umaga. Okay? Yun lang po yung ating mga misa ngayong paparating na December 24, December 25, and December 27. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Muli po, paalaala ko lang na bawal pong KJ ngayong Pasko. Do not be a killer of joy. Rather, be a spreader of joy. By enjoying the moment, by celebrating God's miracles, by being grateful for the many blessings that the Lord has given to us. Pwede kang maging biktima ng buhay o pwede mong piliin na magtagumpay sa buhay. You can walk with fear or walk with faith in God. Kaya nga po ang aking assignment po sa inyong araw na ngayon ay sumali kayo sa kasiyahan ng iba. Bawal muna yung nagrereklamo, bawal muna yung nanghuhusga, nanlalait, nakikikain ka na lang sa kapitbahay, nag-sharon ka pa, pag uwi mo, nilalait mo pa sila, hindi masarap. Mga kapatid, huwag mong sirain ang Kapaskuhan. Rather, be a way for other people to smile, to celebrate this life. Kasi tandaan niyo po, maiksi ang buhay. Hindi natin alam kung ilang Pasko na lang tayo. Di po ba? Pagkatapos, sinuubos mo pa sa paghahanap ng mga mali, kulang. Inuubos mo ang masayang okasyon sa pagkakaroon ng negatibong pag-iisip at pag-uugali. If you can't find any blessing now in your life, be a blessing to other people. Again, do not kill joy, but spread joy, because our God, the Spirit of joy, is born to us. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and give